na bakal mag-amang Duterte ang dapat maupo na bay sa bilang presidente. Ibalik ang may tapang at lakas na presidente, Dugong Duterte. Payong bilihin sa pagtakas di napapagod, kami napapagod hindi tumataas yung sahod. Paghihirap namin tila ba walang katapusan, pambayad utang lang ang sahod, kinsenas katapusan. Pilipinas ano na, eto ba yung solusyon sa pagbabagong ipinangako ng administrasyon? Pangakong tigbe 20 kilo na bigas ay nasaan ba tila triple pa ang presyo na sa amin pinapasan nung eleksyon? Wawakasan to kahirapan sa Pinas, pero ba tila mas pinapahirapan ng Pinas nung si Duterte? Hindi tayo inaapi ng China nung si Marcos ay mas pinagmukha tayong makina. Unity na noon ay solid na magkaalyansa, unity na ngayon ay tila nagwatak-watak na. Tinalikuran na ang nag-angat at nagluklok, ibinaba ang dakilan kung ba't nandun siya sa tuktok. Pinakamagaling na naging presidente ng Pinas, ngayon ay pinagtutulungan ng kampo ni Satanas. Mga walang ibang hangad kundi sa trono maupo, para sa posisyon ay handa na makipagbuno. Nung kanyang panahon ay nabawasan ang sagabal, ngayon ay bumalik kaginabunag ipagkamal. Ba magsilak pangimatay langon doon namin balingan, balik sa dating gawi wala nang kinakatakutan. Ano na ang nangyari sa Pinas, sigla ng bayan, ang sukli ba ay kulungan sa kanyang pinaghirapan? Galit ba kayo pagkat siya'y masakit magsalita, o galit kayo kasi sa yung maraming nagawa? Nakilala ang Pinas nung si Digong ang presidente, di nyo kayang nakawin ang respeto kay Duterte. Pilipino bang sa Moro ay hindi nyo maluloko, ang may bakal na kamay ang tunay na mahal ng tao. Nung siya pa ang nakaupo, ramdam natin ang kaligtasan, pagkat dahil sa kanya ang krimen ay nabawasan. Mga adik inorasan at sila ay pinasuko. Sa bayan kong Pinas, siya ang tunay na may puso. Ngunit ngayong tapos na ang kanyang panunungkulan, kung tratuhin ng gobyerno parang salot sa lipunan. Siya'y pinagkaisahan ng mga nakaupo sa laban mo, kasama kaming mga taga-Cotabato. Ganito ba talaga ang batas sa Pilipinas? Sino pa yung nasa tama, ay siya ba ang nakaposas? Buti pa yung mga adik, meron kayong malasakit. E paano naman yung ginahas at pinatay ng adik? Sa guna niya nakasabi ang pagkamalang pansilak, mimbaso bang imatay mo tagaw ang makagilak? Araw-araw may patayan na tila babaligsahan, at ang mga mahihirap ay lalo pang nahirapan. Duterte pa rin kahit na ano man ang mangyari, Duterte ang pinakamagaling na presidente. Sa laban mo Duterte, kakampi mo ang marami. Noon hanggang ngayon Duterte pa rin kami. Ibalik niyo si Tatay Digong sa mga Pilipino, dinudurog niyo ang puso namin parang Pinipino. Hinalanghiyan niyo na lahat aming karapatan, kakahiya maging Pinoy, tinanggalan niyo ng dangal. Sa bansa na kung saan minamaniobra ng pera, binababoy niyo batas at ang aming Korte Suprema. Para sa sariling interes lahat ay tatahakin, magahaman at sakim kayo ang dapat palayasin. Parang winalan nyo kami ng ama, isang tunay na lider na mahal namin talaga. Hinangad niya lang sa bayan natin maipadama, ang saganang pamumuhay na walang takot na dala. Binangga niya ang lahat para ang bayan ni Juan makatikim na mapayapang buhay at masimulan na pumayo at makabangon dahil sa kaululan ng mga ganid na politikong walang kabuluhan. Turugis sa kriminal, rapist at magnanakaw, tinugis niya at ang kamay na bakal ng ibabaw. Kaya maraming elitista na sa kanya ayaw, dahil di siya kayang diktahan ng mga utak bangaw. Ngayon niyuyurakan ang pangalan niyan, dala ng mga taong nasa posisyon mapagsamantala. Mga walang utang na loob na dinadala, pagtanaw na